Okay, hello. My name is Anna. Hi, ako naman si Shirley. And welcome sa aming show na wala pang title. Mag-iisip pa kami kasi. Okay, so ito yung second episode natin. And ang topic natin for ngayon, Oo. is about education. So, medyo mahaba yung education na napagdaanan na natin, di ba? Meron Mm-mm. tayong Yun. Yuchuan, Mm. Chodonghakyo, which is elementary school, Jonghakyo, Middle. Kodonghakyo, High school. high school. And now, may dehaksay na tayo Oh, pareho. So, yeah. medyo mahaba yung topic na yun. So, ngayon, magko-concentrate muna tayo sa elementary Elementary school. So, siguro dahil ako, wala na akong elementary na anak. Ikaw, yung anak mo is Grade 6 na. grade 6 na. Mm. Pero, okay. So, pag-usapan natin muna yung struggles sa elementary school. Oh, yeah. So, ako, medyo matagal na yung memory ko. Ikaw muna. Okay. So, after Yuchuan, yung mga anak natin, pupunta na sila sa big school, which is yung Chodonghakyo. So, meron silang IPAC, NAL. So, or before that, meron pang parang orientation. Mhm. Kailangan, ipapadala sa bahay nyo yung mga documents na kailangan yung i-fill up from the school. And then, ihanda nyo yung mga kailangan ng bata. Meron ding physical exam din na kasama doon before ka pumasok ng school. I'm not sure kung pare-pareho dun sa ibang school, pero at least dun sa school ng mga anak ko, ganun yung impact nila before mag-grade 1. And then, yun. At sa first day naman, kailangan mo dalhin yung mga documents. So, parang dito kasi may specific school na depending the location ng bahay nyo kung saan, sila na yung nag-specify kung saan school pwedeng pumasok yung or mag-aral yung mga anak natin, di ba? Yeah. So, dahil na-mention mo yan, alala ko kasi na merong dalawang klaseng school dito. Mhm. Merong public school at merong private Private school or yung tinatawag na SARIP. Sorry. So, kasi yung bahay ko, malapit kami sa isang university. Mm. So, merong elementary school doon na private. And then, nagkaroon ako ng mga estudyante na nag-attend ng private school. Sa public school ba or private school nag-aaral ang anak mo? Sa public school nag-aaral yung mga anak ko. Bakit? First, economically, I would be very honest. Okay, yeah, kasi mahalang Mahal, SARIP. Like, sobra. usually, more than 1 million won a Yes, month yung yes, binabayad nila sa yes. SARIP. Even nga yung nila Yuchuan, though may option sila to go on international or mga English Yuchuan, Mhm. we decided na doon sila sa parang Pyeongsol, the kindergarten Mhm. inside the school para matuto sila ng mga Hakyo Saengwal nila. Yun. Yeah, so yung sa akin, yung anak ko din, nag-start siya sa public school. Mhm. Actually, dahil merong malapit na SARIP or private Mhm. school kami, yung asawa ko gusto niya ipasok sa Mhm. private school. Mm. Pero, ang sabi kasi ng sister-in-law ko noon, pag pinasok mo sa private school and then sa middle school, usually sa public school pa din. Yeah. So, sabi ko na mas magandang public school. So, nakinig naman sa kanya yung asawa ko. Sabi niya, okay, mas maganda sa public school para dire-diretso. And then yung public school, ikaw ba namili ng public school? Hindi, kasi yun yung government. Yung Yeah. Papadalan ka nila ng parang envelope parang Oo. nakaano na yung mga gagawin mo, parang susundan mo na lang, may checklist sila Mm-mm. ng mga gagawin mo before the opening of the class. So, yun na, may specific school na kung saan mo pwedeng, Okay. papasukin yung anak mo. Yeah, I'm so not yung yet sure. sa amin kasi parang ang lapit, yung pinakamalapit na Yun, elementary pinakamalapit. school. Yun nga. So, doon assign yung anak ko. Mm-mm. So, nung nag-public school or nung nag-grade 1 yung anak ko, meron akong full-time work noon Mhm. na kailangan kong mag-quit. Mm-mm. Dahil, ang elementary school dito, yung grade 1, ang aga nilang natatapos. Yeah. So, yung work ko noon was like 2 to 10 Mm-mm. ng hapon. Pero yung anak ko, lumalabas ng elementary school ng 12 o'clock. Wow, ang aga sa inyo. Nung first grade na first week. First week, yeah. Oo, first grade. So, ang nangyari noon ay kailangan ko mag-quit sa trabaho. So, shock sa akin yun kasi kumikita ka ng monthly eh. Oo. May ginagawa ka monthly, tapos biglang, oops, kailangan mo na mag-quit ng work para may mag-alaga sa anak mo. So, sabi ko sa asawa ko noon, dolbom. Mm. Pero, ayaw na asawa ko. Mm-mm. Which is okay lang. Kami, never din namin na pasok. At saka nung time kasi ayaw na din yun, ng mga bata eh. ayaw ng mga bata. At saka nung time kasi na yun, masyadong, ang konti, masyadong limited yung Slot. slots for dolbom. Until now eh. Kasi in like
in a particular grade, ilan lang, Mm-mm. 2 or 3. Kasi mag-mix yun eh. I'm not sure kung pareho sa ibang school. So, At least sa school ng mga anak ko, mix siya. May mga bata, may mga higher grades na. Mm-mm. So, parang Ano yung struggle mo na grade 1 yung anak mo? Aside from like ako, yung struggle ko was like I had to quit my job. Ako naman, since hindi naman talaga ako full-time na nag-work, Mm-mm. so parang na-ano ko na yan, na-manage ko na. My greatest struggle then was, until now naman, Mm-mm. is my Korean language ability. Kasi pag nasa school na yung mga anak natin, marami silang mga notices from the Mm-mm. school na kailangan mong basahin, kailangan updated ka. And during that time pa, si Yejin, ano siya, Banjang Nim. So, yung Panjang means? is the president, Okay, class president. na first grade. So, pag ganun, yung mga parents, busy sila kasi maraming school activities. Eh, syempre, kung sino yung president, busy na rin yung mga Mm-mm. oma. So, at that time, hindi naman ako ganun magaling mag-Korean. So, hirap na hirap ako. Parang maiiyak ka na lang talaga. Kasi, aside from that, everyday, marami silang mga notices na dinadala from the school. Kailangan mo siyang basahin. Kasi, that's Hakyo Sengmal. Kailangan Mm-mm. maging coordinated with your kids. Hakyo Sengwal is? School life. Okay, nila. school life. Yeah, Okay. so Hakyo Sengmal, paano ba yung everyday nila sa school? Ano yung mga kailangan as parents? Kasi meron silang mga online na kailangan mong fill upan when it comes to their lunches. Mm. May option ka, papainumin mo ba ng milk? Mm-mm. So, kailangan mo yung online gawin. May school banking ka na kailangan mong gawin for that. Pag may mga field trip, lahat yan. Kailangan mong basahin yung kanilang mga school notices. Eh, yung husband ko, feeling ko, tinitrain niya. Lagi niya sinasabi sa akin, kailangan mo matutunan yan kasi anong gagawin mo pag wala ako? Pag nasa business trip ako. So, ang gagawin niya, ako muna and then sa kanya i-check if tama yung ginawa ko. So, parang ako, hirap na hirap ako. Pero at the end of it naman, na-realize ko na thank you kasi Mm-mm. parang tinitrain niya ako na ganito dapat. Hindi dapat dependent ka sa akin. You have to learn it kasi ikaw yung opa. Parang ganyan. Yeah, and you mentioned yung school notices kasi yung school notices laging nasa Korean siya. Korean. Pero kasi ngayon, may mga translation na yung mga school notices. Wow, how Like, I wish! di ba may mga app na ngayon? So, Oo, may meron. mga app na ngayon Oo. na, Pero kasi wala yan before wala yan before. So, talaga lahat nasa Korean. Oo. And then, like you, kasi hindi ko naiintindihan at saka naka-menu siya. Hindi man lang colorful na may drawing. Minsan pa, kapal-kapal niya. Yeah. So, yung asawa ko rin yung nagbabasa noon. Siya yung nag-aasikaso ng education ng anak ko noon. Yeah. Siya hindi talaga. Sabihin niya, itry mo muna. Pero alam ko, check niya before siya umalis sa umaga kung nagawa. Tapos minsan ko correct niya ako, ganito. Naintindihan mo ba ito? Sabi ko, hindi. Ganito. Okay. So, sa public school, libre yung education. Yes. Diba? Like, wala tayong binabayaran tuition Wala. fee. Wala tayong binabayarang school lunch kasi Wala. libre. I'm not sure sa Kwangmyong, pero sa Seoul kasi libre yung school Libre. lunch. Pero sa amin may bayad ang milk. Yung vegan. Parang meron din. And I actually don't remember kung may bayad yung Meron milk. sa amin. Pero hindi kami nag-aabil kasi ayaw nga nila. Tapos, walang uniform sa elementary school. Wala. Okay, so halos wala tayong gastos Wala. talaga. Kukunting gastos. And then yung first day kasi ng anak ko, hindi ka bumili agad ng mga school supplies kasi nagbigay ng school supplies yung... Usually after a week pa yan. Yeah. Kasi may list na, checklist. Oo. Na Kahit na may kailangan. checklist, hindi ka bibili agad eh. Kasi may nagbibigay sa school. Nagbigay yung school. And then pati payong or umbrella, may nagbigay ng payong. Oo. So, halos wala ka talagang gagastusin. And then, pero ang difference ngayon, like sa Seoul kasi meron ng tinatawag na Iphak Junbi Gum. Sa Gwangmyong din meron. Pero ng time na pumasok ng grade 1 yung anak ko, wala kami noon. Wala gano'n. So, yung Iphak Junbi Gum is school preparation. Money to prepare the child for school. For So, bag, sa elementary school, ang binigay nila is 300,000. Mas malaki sa inyo. Sa amin, 100,000 won lang. Seoul. So, 300,000 won yung Iphak Junbigum sa Seoul. So, binibigay lang yon pag nag-grade 1 yung anak. So, yung pag nag-grade 2, wala na yon. Yeah.
Okay. And then sa school kasi dito meron tayong tinatawag na after school classes. Yes. Or in Korean, Bangkaho. okay, Bangkwahu. So, yun yung mga activities na pwedeng pasukan ng anak mo. Like, for example, yung anak ko, pumasok siya ng, ano nga ba yung kanya? Violin si Arabella eh. Ano nga ba yung sa anak ko? Nalimutan. Yung And play, ganyan. Arts. chess. Baduk. Badok, okay. Yeah, Badok nagbadok and din chess. sila. Oo, badok and Yeah, chess. nagbadok din sila. Yeah. Ganun lang. Pero may question ako, naghagwan ba yung mga anak mo? Hindi. Ngayon lang si Arabella kasi siya yung may gusto. But Pero nung Yejin didn't. Elementary school. Si Kylie ngayong grade Oo. 6 kasi gusto niya. Saan yung subject niya? Piano and Oh. kung ano lang yung gusto nila, swimming, they have the choice naman. Kung hindi nila gusto, we wouldn't like them to send. Kasi sabi ng asawa ko, pag elementary, enjoy your childhood days. Okay. Kasi pag nag-middle school ka na, pag nag-high school ka na, you wouldn't have the time to Yeah, relax that's true. and play. Mhm. So, hindi namin option na isend sila sa hagwan unless sila yung may gusto talaga. Like for example, Kylie gusto niya mag-aral ng piano, gusto niya mag-swimming. So, naghahagwan sila for that. Pero, more on hindi academic. Mm. Kasi yung anak ko, hindi siya naghagwan ng elementary school, pero pumasok siya ng taekwondo classes from 3rd grade hanggang 6th Yun, grade. hindi siya Yun lang. academic, right? Diba? Oo. Kung ano lang yung gusto nila. So, wala siyang English, wala siyang math, wala siyang kugo. So, yun lang yung pinasukan niya, yung taekwondo niya, and then yung baduk. So, aside from that, wala na siyang hagwan. Kung ano lang Hindi gusto nila. Kufinors. Kami rin din. Yeah. Yung asawa ko hindi rin. Pero Yejin, nahirapan siya nung second year middle school. Kasi Yeah, pero that's for another story. okay, Elementary school muna tayo, girl. elementary school. Okay. So, yun nga, hindi sila hagwan unless Oo. gusto nila. Mm-mm. Kasi nagsasabi sila, gusto kong mag-aaral nito. Pwede ba akong maghagwan nito? So, okay, kung gusto nyo, no problem at all. Pero kung kami yung mag-enforce na, pasok ka dito kasi ganyan-ganyan, no. Kasi hindi namin. Gusto lang namin mag-enjoy sila. Ngayon, meron na sa Seoul yung tinatawag na Seoul Learn. Alam mo ba yun? Hindi ko masyado. Oh, yeah. Kasi Okay. we're Kasi in Seoul, okay. Outskirts Seoul. Hindi naman, okay. Kasi yung Seoul Learn, pag nagpunta ka sa website nila, meron mga free na academic classes na online. So, kasama yung mga Tamil ones sa pwedeng kumuha ng mga academic classes na yon. So, soullearn.com yung website na yon. Pero nung time ng anak ko, wala pa yon. Kasi nag-start lang yung mga 2021, I think. Not sure, not exactly sure. Pero nung time ng COVID. Yeah. Pero nung gaya sa anak ko, hindi siya naghagwan. So, yun lang, taekwondo. So, hindi talaga masyadong magastos yung elementary Hindi school. talaga. Marami Hindi nga kami na magastos. Ang magastos pag middle school, high school, yan. And Yeah. then pag university nga, hindi rin masyado. Siyempre, without mentioning yung school Tuition fee fee, nila. oo. Pero yung everyday nila, hindi rin eh. So, sa public school, ng elementary, walang bayad, walang tuition Libre fee, yung lunch. walang uniform, libre yung lunch, and yung grade 1, meron silang IPHAC, Cool. Junbi, Kum, or yung allowance nila sa pagpasok sa eskwela. Mm-mm. So, ang pinapare lang talaga natin is school bag. Kasi parang School bag. ceremonial yun, ano? Oo. Na kailangan meron silang Pero school kasi bag. gusto ko yung mga bata dito. Kasi, di ba sa atin, every school year, gusto natin bago yung bag, Yes, bago kasi yung hindi ako papasok shoes. sa school pag walang bagong bag at shoes. Pero dito nagulat ako, sabi ko, anak, pwede natin palitan yung bag mo. No, this is, Yeah. kanta na, ma. So, yung bag nila from elementary hanggang From ngayon, grade 1. actually si Arabella, yung bag niya nung elementary hanggang ngayon middle school, yun pa rin yung bag niya. So, yung anak ko, yung bag niya ng elementary, grade 1 hanggang grade 6, ginamit niya yun. Mm. And then, nag-change lang siya ng middle school. Mm. Kasi sobrang liit daw ng At saka pang bag niya. kids. Oo. At saka sa grade 1, kukunti lang yung subjects nila, di ba? Mm. Parang 4 subjects? 4 or 5 subjects? Yes. And then, nung grade 3 na talaga sila, dumaming May sound, subjects. may Like, sound. nagkaroon ng English nung grade 3. Grade 3. So, hindi sila nag-aaral ng English ng grade 1 at grade 2 unless ipasok mo sa hagwan or unless turuan mo sila. Mm. Okay. So, yun. Or, even sa kinderin. Unless, Kasi yung anak ko yung nag-UT1. Hindi siya nag-UT1. So, kindergarten is UT1. Orininship yung pinasukan niya, which is daycare. So, wala silang kagaya ng aral na sa UT1. So, hindi ko siya tinuruan ng English kahit nung elementary school siya. I think, ang asawa ko lang tinuruan siya ng math.
na lagi sila nag-aaway. Yeah! Daapa! Sa bahay. May explanation pa. Parang, So, ang swerte natin kasi ang sipag ng mga asawa Oo, natin, ano? mahilig sila matulog. Yeah. At At saka, nagbibigay talaga ng time para sa mga bata. yes, sa gabi. Mm-mm. Tsaka, Bonding. oo, pero minsan nag-aaway nga talaga. Yun nga, pag math time na, okay, Na, yan, wala na. oo. And, books, mahilig ba sa'yo ba yung anak mo? Kasi may required silang basahin. Oo, may list sila ng mga books. So, na dapat nilang basahin for grade 1. pag weekends talaga, gusto nila. Like, kaya ko nalaman dito sa mga library, puntahan talaga namin yung mga library. Which I think at an early age, maganda rin na parang ma-expose natin sila sa mga ganun. Yeah. Kasi kailangan din naman talaga nila. Okay, so next episode, pag-usapan natin ang middle school. Tapos na tayo sa elementary school. Yay! Okay, bye! Bye!